Nakatagdang bumuo ang pamahalaan ng isang enforcement group na maghahanap at huhuli sa mga sangkot sa agricultural smuggling. Ito ay sa ilalim ng pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Dito ay mas mabigat na ang parusa na kakaharapin ng mga sangkot sa naturang iligal na gawain. Si Crazel Pardilla sa sentro ng balita. Isinabatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ngayong araw. Layo nitong patawan ng mabigat na parusa ang mga nananamantala, protektahan ang mga lokal na magsasaka, mangingisda at consumer laban sa smuggling o iligal na pagpasok ng mga adak, nangiipit ng supply o labis na tumutubo sa panahon ng krisis at kartel na nagmamanipula sa supply at presyo ng mga produkto. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Noong 2023, 3 bilyong piso ang nawala dahil sa agricultural smuggling. Nasa 230 million pesos naman ang nasabat na smuggled agricultural products sa nakalipas na 9 na buwan. Wala o kulang ang buwis sa mga smuggled products, kaya hindi lamang nalulugi ang pamahalaan mula sa hindi nakukolektang buwis, kundi dinedehado rin ang mga lokal na magsasaka at mangingisda na di kayang makipagkumpetensya sa mga mura pero ilegal na produkto. May banta rin sa kalusugan ng tao dahil sa kawalan ng mga sanitary permit. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. These crimes threaten not only our economy, but our national security as well. It jeopardizes the livelihood of hard-working Filipino farmers and fisherfolk, and it threatens the food sustainability of our communities. Pero wawakasan na yan ang bagong batas na hindi lamang mastermind ang hahabulin. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable, financiers, brokers, employees, even transporters. We are establishing the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, which I will chair. Bubuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group para hanapin at hulihin ang mga smuggling operation. Magtatalaga ng special team ng mga prosecutor para kasuhan at mabilis na maparusahan ang mga smuggler. Ikinalugod ng Department of Agriculture ang bagong batas. Bibigyan ng visitation power ang DA na mag-iinspeksyon sa mga bodega at cold storage na posibleng nag-iimbak ng ilegal na produkto. Babala ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Mas maingipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman lang ay matakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to. Kung mahuli kayo, mahuli sila, ay hahabulin namin kayong lahat. Crazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.